Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pumasok si Ira. Nilingon niya ang grand piano kung saan sila nagtalik na kanyang asawa ng paulit-ulit. May pintuan sa kaliwang bahagi. Binuksan niya iyon at sinalubong siya ng sariwang hangin. Masaya niyang idinipa ang kamay at sinamyo ang hangin. Nasa itaas siya ng bundok at kitang-kita niya ang kalangitan, ang dagat at ang paghampas ng alo nito sa batuhan, ang mga villa at ang restaurant. Napakaganda ng Puerto Azul. Kung wala lamang inaalala ang asawa na trabaho, susuhestyon niya ritong doon na lamang sila tumira. Patuloy siya naglakad hanggang sa makarating siya sa dulo niyon. May malaking bato sa kanyang tabi. Humawak siya roon at tumingin sa baba. Napaatras siya dahil sa mga naglalakihang bato sa ibaba ng bangin. Tiningnan niya ang kalawakan, saka humiga sa damuhan. Tiningnan niya ang buwan. Salamat, aniya sa buwan at ngumiti. Hinding-hindi siguro siya magsasawang tingnan ang buwan. Napakaganda nito. Ang lalim ng iniisip mo. Nilingon niya si Jack na humiga rin sa tabi niya. Last night was a revelation. Making love to her husband was the best moment they have done so far. It wasn't just sex. It was more of connecting, knowing him, exploring his secret and actions. Kapag naalala niya ang naging tugon niya rito, namumula siya sa hiya, kagaya ngayon. Iniisip ko lang kung may langgam ba sa langit. Tugon niya. He chuckled. Siguro. Talaga? Ibig sabihin, may mga bubuyog din sa langit? Natatawang tanong ni Ira. Bakit gustong-gusto mong tinititigan ang buwan? Tanong nito. Paano mo nalaman? Sinabi ng papa at kapatid mo. Sagot ni Jack. Tumango siya. Malamang sinabi na naman ng mga ito na kakaiba siya. The moon reminds me of my mother. Siya ang karamay ko sa buhay. Lumaki akong walang ama ngunit hindi naging rason iyon para hanapin ko siya. Pinunan lahat iyon ng mama ko. Minahal ng mama ko si papa. Ipinagbuntis na niya ako nang malaman niyang may asawa pala ito. Nagpakalayo-layo siya at pinalaki akong mag-isa. Pero nawala siya sa akin noong 10 taon gulang ako. Huminto siya na may bumikig sa kanyang lalamunan. Hinawakan ni Jack ang kamay niya. Pinunasan ang luhang umaalpas. Breast cancer. Para akong mamamatay noon. Doon nagpakita ang aking ama at kinupkop ako. Para akong leon na inilagay sa isang karnibal. Hinahanap ko ang tunay kong tahanan, pero nakisama ako sa abot ng aking makakaya. Noong buhay pa ang mama, palagi niyan sinasabi sa akin na buhay ang buwan, na maaari itong kausapin kapag kabilugan ng buwan. Nakabukas daw ang mga mata nito at nakatingin sa mundo natin. Binibigyan ang mga kahilingan ng mga taong may gusto sa buhay at desididong makuha iyon. Sabi ng mama ko, bago siya namatay, kausapin ko lamang daw ang buwan kapag nalulungkot ako at kapag naaalala ko siya. I'm sorry, anito at hinigpitan ang pagkahawak sa kanyang kamay. It's okay. Alam mo noong bata pa ako, may itinurong salita sa akin ang mama. Banggitin mo lamang ito kapag kabilugan ng buwan. Saka mo ipikit ang mga mata at isipin ang iyong hiling. Magkakatotoo iyon. Subukan natin? Umiling-iling si Jack. I don't believe in fairy tales, Ira. Kahit sa tadhana? Tanong ni Ira. Yes. Gamit ang kaliwang kamay, kinurot niya ang pisngi nito. Sige na Jack, huwag ka namang KJ. Wala namang mawawala sa'yo. Sabayan mo lang ako, okay?
Napabuntong hininga ito at tiningnan siya nito na para siyang nilalang mula sa kalawakan. "Just this one," pautos na sagot nito. Humagikhik siya at hinalikan ito sa pisngi. "Sabayan mo lang ako." Sa buwan na marikit, bigyan ang hiling ng abang maliit. Tiningnan niya ang asawa. Sa buwang marikit. Sa buwan na marikit, pagtatama niya rito. Sa buwan na marikit, bigyan ang hiling abang bubuwit. Anito sa katumawa. Inarapan niya ito. Hindi nakakatawa. Aniya at humalikip-kip. "Okay, fine. Seryoso na." Sa buwan na marikit, bigyan ang hiling ng abang maliit. Pagsiseryoso nito. Sinasambit ng marapat ang pagsamong wagas at sapat. Sinasambit ng marapat ang pagsamong wagas at sapat. Pag-uulit nito. Ipinikit niya ang mga mata, saka humiling. Sana si Jack na ang kasagutan sa mga dasal niya. Pagmulat niya ng mga mata, pansin niyang nakapit pa rin ang mga mata ng asawa. Ang payapa nitong tingnan. Walang mag-aakala na brusko ito at masungit. Para itong anghel kapag nakapikit ang mga mata. Ang mga labi nitong magaling humalik. Ang nililok nitong ilong, ang pisngi nito, pati na ang pilat nito sa noo ay nakadagdag sa karisma nito. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan." Anito, matamang nakatingin sa kanya ang mga mata nito. "Saan mo nakuha ang pilat na ito?" Aniya at tinaplos ang noo nito. Tumingin ito sa kalawakan. Hinaplos nito ang pilat sa noo at nagbalik sa nakaraan. 15 years ago, this was this young girl who plays piano so beautiful. The song was so full. Para nitong tinatanggal ang sakit sa puso ng bawat makikinig. I was drawn to the song and to the girl playing the song. Matagal-tagal din akong hindi nakarinig ng ganoon. Until suddenly, the girl faltered and she began crying. Tumayo siya at tumakbo palayo. Dahil nasa likod niya ako, hinabol ko siya. Sa pagkakataranta ko, nadapa ako at nauntog sa isang poste. Next thing I know, nasa hospital na ako. May giliw at lumbay sa tinig nito. 15 years ago, may kabang bumundol sa kanyang dibdib. Hindi maaaring ang batang tinutukoy nitong umiiyak ay 15 years ago? Saan nangyari ang pagtatanghal? Sa albahol ba ng St. Jude's Academy? Kandautal na tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Nagulat sa intensidad ng kanyang boses. I don't know the name of the hall but yes, that's the name of the... Don't tell me. Itinakip niya ang mga kamay sa bibig. Hindi makapaniwala sa revelasyong inihain sa kanya. Ang pangyayaring iyon sa kanyang buhay ay matagal na niyang ibinaon sa limot. At ito ngayon, nakaharap siya sa lalaking minamahal na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. I knew it. Kaya pala pamilyar sa akin ang pagtugtog mo. Iyon bang tinuntog mo 15 years ago at sa Batangas ay iisa? Yes, ikaw ang aking pangarap. Tinugtog ko 15 years ago. Iyon ang paboritong piyesa ng mama ko. 15 years ago, iyon ang huli kong pagtugtog. Ngayon na lang ulit. At naniniwala akong may dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa destiny? Paano mo ipapaliwanag ang pangyayaring ito na after 15 years, mapapangasawa mo ang maladyosang kagandahan ko? Tumawa si Jack. Busog na busog ka talaga sa sarili mo, ano? Dahil iyon sa'yo, Jack. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, Jack. Sa tuwing kasama kita, tila pwede kong gawin ang nais ko. I can be a beauty queen or a talented singer. Pinaparamdam mo sa akin, mas maganda ako sa mga artista at mas magaling ako sa mga singer. Nangingiting saad ni Ira. Ginagawa ko yun sa'yo? Hindi makapaniwala ang saad ni Jack. Yes, at sigurado akong nararamdaman mong mas gwapo ka pa kina Brad Pitt at Chris Evans kapag kasama mo ako. Natatawang saad ni Ira. Tumawa ito at wala iyong katapusan. Looking at him now made her heart swell with pride.
Noong unang makilala niya ito, walang mag-aakala na may kakayahan itong umiti at tumawa. Kaya naman masaya siyang makita itong tumatawa. Jack, tawag niya rito. Lumingon ito sa kanya. Bakit takot ka sa kulog at kidlat? Nawala ang kislap sa mata nito. Lihim niyang pinagalitan ang sarili kung bakit niya natanong iyon sa asawa. Tumingin ito sa kawalan, saka bumangon at umupo. I was 7 when the incident happened. Naglalaro ako sa ulan. Sinusuway ko ang mama. Matigas ang ulo ko. Hanggang sa dumating ang papa para sunduin ako. I teased him at nakipaglaro siya sa akin. We were having fun when garalgal ang boses ni Jack. Umupo siya at lumapit ng husto sa asawa. Tinamaan siya ng kidlat. Malayo siya sa akin ngunit kitang-kita ko kung papaano siya namatay. Kung paanong ngumingiti siya tapos agad siya nagpapasag at nawala ng buhay. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin iyon. Anitong may pait sa boses. Jack, aniya, ramdam ang sakit na nararamdaman ng asawa. Hinawakan niya ito sa balikat at niyakap ito. Ako ang sinisi ni mama. Ang dating masayahing mama ko ay nagbago. Tiniis ko ang mga pananakit niya sa akin. Ang pagkukulong niya sa akin sa isang madilim na lugar kapag nakakagawa ako ng kasalanan. Pero iba ang sakit at takot kapag kumikidlat at kumukulog. Para hindi ko raw makalimutan ang pagkamatay ng papa, pinapalabas niya ako sa bahay at binababad sa ulan. Paulit-ulit na ganoon. Kapag may kidlat at kulog, takot na takot ako, Ira. Anito, tahimik na tumataghoy. Sana ako na lamang ang tinamaan ng kidlat. Hindi siguro magkakaganoon ang mama. May tumutugtog pa siguro ngayon ng piano sa bahay. Tumatawa pa siguro sila ng mama. At hindi ko na-miss ang pagtugtog niya ng piano. Natigil lamang ang mama noong humiwalay na ako ng tirahan sa kanila 8 years ago. Pero nakapag-asawa ulit ang mama at pinagbuntis si James. Hindi pa rin nagbago ang pagtrato niya sa akin until they died in a car accident 3 years ago. Pagpapatuloy nito. Noong mag-isa ka na lang, anong ginagawa mo kapag kumikidlat at kumukulog? Tanong ni Ira. Yung closet. Oh my God, Jack. Umiiyak na saad ni Ira. Niyakap niya ito na mahigpit. Wala siyang maapuhap na salita na magpapawi ng sakit na nararamdaman nito. Imagining her husband hiding in his closet. Sobra-sobrang sakit ng puso niya habang tumatangis itong nakayakap sa kanya. Pwede mo namang ipa-soundproof ang kwarto sa bahay para hindi mo na makita at marinig ang kulog at kidlat. Suhestyon ni Ira. Siguro, dahil ayokong mawala yung guilt dito, Ira. Anitong itinuro ang puso niya. Nasanay na ako. Gusto kong ipaalala sa sarili ko na minsan sa buhay ko, may namatay dahil sa akin. Gusto kong akuing, ayokong mawala yung takot, yung sakit, na hindi sapat ang buhay ko bilang kabayaran sa buhay ng papa at sa kasayang natatamo dapat ngayon ang pamilya ko. Jack, hindi mo kasalanan iyon. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Sinisi ka ba nila, lolo at lola, sa nangyari sa'yo? Minsan ba pinaramdam nila sa'yo na kasalanan mo? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Hindi ba? Ikinulong mo ang sarili mo sa isang kasalanan na hindi mo namang ginawa. Hayaan mo na akong pasanin ang extra baggage na ito. Saad ni Jack. Hayaan mong makihati ako sa extra baggage mo. Sagot naman ni Ira. Ayokong maawa ka sa akin. Ayokong. Hindi ako naaawa sa'yo. Mahal kita, Jack. Hindi lang kita mahal dahil gwapo ka o mayaman ka o kinikilig ako kapag nagsusungit ka. O Winnie the Pooh ang underwear mo. O nasisiksihan ako kapag kinakagat mo ang labi mo. Mahal kita, Jack. Mahal ko ang lahat sa'yo. At dahil mahal kita, kaya kong tingnan at tanggapin kung ano ang meron at naging ikaw. Hindi iyon awa, Jack.
Malayo ang pagmamahal ko sa awa. Paano kapag nagsawa ka na? Tanong ni Jack. Hindi nakakasawa magbigay ng pagmamahal, Jack. Nagsasawa ang mga taong nagmamahal dahil gusto nila ng pagmamahal bilang kapalit. Hindi ko hinihingi iyon sa'yo. Bakit? Tanong muli ni Jack. Dahil mahal kita. Dahil marami akong pagmamahal na kayang ibigay. At pinili ng puso kong ibigin ka. Bakit ako? Tanong ni Jack. Bakit hindi ikaw? Sagot ni Ira. Maraming iba riyan. Wika muli ni Jack. Hindi ka iba lang. Sagot naman ni Ira. Bakit ang dami mong alam? Kasi mahal kita. Tama ka. Mas gwapo ako kina Brad Pitt kapag kasama kita. Anito na may sumilay ng ngiti sa labi ni Jack. At walang pinatbat si Angelina Jolie sa akin. Walang-wala siya sa kilograms ko. Aniyang nakangiti. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Jack. Nagkipit balikat si Ira. Hindi ko alam pero may alam akong isang kwento. Noong unang panahon, may isang hari at 3 prinsesa na nakatira sa isang palasyo. Dahil ganib ang hari, ang palasyo ay punong-puno ng ginto. Isang araw, nilusob sila ng isang malakas na lobo. Gusto ng hayop ang mga ginto. Hindi pumayag ang hari, kaya't inutusan niya lahat ng mga tauhan niyang patayin ang lobo. Pero kinain lahat ng lobo ang mga tauhan ng hari. Hindi sumuko ang sakim na hari. Inutusan niya ang unang prinsesa. Magaling ito sa pagkikipagdigma. Ngunit kinain din ito ng lobo. Sinunod niya ang pangatlong prinsesa na pinakamatalino sa 3. Ngunit gaya ng iba, nakain din ito. Sinunod nito ang pangatlong prinsesa, ang pinakamahina at may pusong mamon sa lahat. Alam ng hari na makakain din ito ngunit hindi iyon nangyari. Aniya, huminto at tiningnan si Jack. Ano ang ginawa ng pangatlong prinsesa? Sa lobo, tanong ni Jack. Hinalikan niya ang lobo. Aniya at inilapit ang mukha kay Jack. Tinanggap nito ang halik niya at muling nag-aalab ang kanilang mga puso. Huminto sa pag-inog ang mundo. Ang mga bituin ay kumikislap sa saya at ang buwan ay nakangiti sa kanila. Marubdob siya nitong hinalikan. Tinumbasan niya iyon ng buong pagmamahal. Hindi niya naramdaman ang lamig kahit nahubad na nito ang mga saplot sa kanyang katawan. Mas lalo siya nag-init nang pumatong ang hubad nitong katawan sa kanya. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi na masakit? Tanong ni Jack. Kaya ko na, sabi ni Ira. Hinanda siya nito para pasukin ang mundo na sila lamang ang nakakapasok. Nakahanda na ito ng, Aray, aray ko, aray! Bakit? Hindi ko pa. May langgam sa hita ko. Ang sakit! Sumbong ni Ira. Tiningnan nito ang kanyang hita at tinanggal ang langgam. Napangisi ito at hinalikan siya roon. Ipagpatuloy natin ito sa itaas. Hindi. Gusto ko dito. Dito na tayo. Pang-aakit na wika ni Ira. Pumayag ito at hinalikan muli siya. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, sila ay nagmamahalan ng buong puso. Nakahiga sa damuhan, napasigaw siya hanggang sa maubusan siya ng hininga. Napakagandang gabi noon. Sumasayaw ang lobo at ang buwan sa kanta na kanilang ginagawa. At ito ay langit. Doon niya nasagot ang katanungan sa isip na may langgam nga sa langit.